Sa isang iglap, isang pindot lang sa remote control mula sa isang airbase na daang-daang milya ang layo. Boom! Wala ka na. Burado ka na sa mapa. At hindi lang ikaw, pati ang mga plano mo, ang mga sikreto mo, lahat yan ay naging abo kasama mo. Ito ang tinatawag na paglilinis ng Amerika. Isang lihim at malupit na operasyon sa loob ng Syria. Ang target, ang mga advisors at general ng Iran. Oo, noong 2024-2025 hanggang ngayong 2026, naging target paper ang mga bigating opisyal ng IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps. Pero bakit nga ba sila isa-isang itinumba? At paano nalaman ng Amerika kung nasaan ang mga ito kahit pa tago na sila sa ilalim ng lupa o sa likod ng mga makakapal na pader? Ito ang madugong pag-ubos sa mga general ng Iran sa Syria. Bago tayo pumunta sa mga pagsabog at sa mga assassinations, kailangan muna nating intindihin ang chessboard. Bakit ba sa Syria sila nagpapatayan? Bakit hindi na lang sa loob ng Iran o sa Amerika mismo? Ganito kasi yan mga kahistoryador. Ang Iran may matagal na silang pangarap. Ang tinatawag na Shiite Crescent o sa madaling salita, isang land bridge. Isipin nyo ang mapa ng Middle East. Mula sa Tehran na capital ng Iran, gusto nilang magkaroon ng kalsada o ruta na dadaan sa Iraq, papasok ng Syria, hanggang sa makarating sa Lebanon sa baybayin ng Mediterranean Sea. Bakit mahalaga ang tulay na ito? Dahil kapag nakontrol ng Iran ang rutang ito, para silang may sariling expressway. Dito nila idinadaan ang mga bala, ang mga dambuhalang missiles, ang mga drones, at syempre, ang bilyong-bilyong dolyar para sa mga kakampi nilang grupo gaya ng Hezbollah. Ang Syria ang nagsisilbing middleman o yung bodega sa gitna ng biyahe. Kaya naman ang mga general ng Iran, hindi lang sila nakaupo sa mga air-conditioned na opisina sa Tehran. Marami sa kanila andoon mismo sa ground zero sa Syria. Doon sila nag-oopisina. Doon sila nagpaplano kasama ang mga Syrian military at Hezbollah. Para sa Amerika at Israel, habang buo ang tulay na ito, lalong lumalakas ang banta sa kanila. Ang solusyon nila, hindi isang malaking gyera na magpapadala ng libu-libong tangke. Masyadong magastos yun at maraming magagalit. Ang ginawa nila ay surgical strikes, putulin ang mga utak na nagpapatakbo ng makinarya. Isang systematic na paglilinis. Parang inaalis mo lang ang mga piyesa ng makina, isa-isa hanggang sa ang makina ay tuluyan ng tumirik at hindi na mapakinabangan. Ito ang dahilan kung bakit ang Syria ay naging isang giant trap para sa mga general ng Iran. Akala nila ay ligtas sila dahil kontrolado nila ang lugar. Pero hindi nila alam, bawat galaw nila ay may nakamonitor. Mga kahistoryador, December 25, 2023, Pasko, isang lalaking nagngangalang Sayed Razi Mousavi ang kampanteng naglalakad sa distrito ng Sayyida Zainab sa Damascus, Syria. Sino ba itong si Mousavi? Sa labas, mukha lang siyang ordinaryong opisyal. Pero sa loob ng IRGC, siya ang chief logistician. Siya ang taong magaling magdiskarte. Siya ang Mr. Fix-It ng Iran sa Syria. Kung kailangan ng Hezbollah ng bagong tech para sa kanilang missiles, si Mousavi ang gagawa ng paraan para makalusot yan sa border. 30 taon na siya sa Syria. Mga kahistoryador, kabisado na niya ang bawat iskinita, bawat checkpoint at bawat opisyal doon. Siya rin ang itinuturing na kanang kamay at matalik na kaibigan ng pamosong si Qasem Soleimani, yung general na pinatay ng US drone noong 2020. Noong hapong iyon, bandang alas 4 ng hapon, 4:10 p.m., kakarating lang ni Mousavi sa kanyang bahay. Galing siya sa kanyang opisina sa Iranian Embassy. Akala niya ordinaryong araw lang. Pero hindi niya alam, may mga invisible drones na palang nakabuntot sa kanyang sasakyan. Dito, 3 missiles ang bumulusok
mula sa langit. 3, hindi 1, hindi 2, kundi 3, para masiguradong kahit ang langgam walang matitira. Ang bahay ni Musavi naging abo. Ang general wala nang natira sa kanya. Pero marami ang nagtataka paano nalaman ng kaaway na nandoon siya sa eksaktong oras na iyon. Kakarating lang niya, di ba? Ibig sabihin, alam nila ang schedule niya. Alam nila kung kailan siya aalis ng embassy at kung kailan siya papasok sa pinto ng bahay niya. Ang intelligence report ay nagsasabing may backdoor na nagaganap. Hindi lang ito basta surveillance satellite. May nag-leak ng kanyang location sa real time. May bulong na nangyari. Ang pagpatay kay Musavi ang nagbukas ng pinto para sa mas matindi pang paglilinis. Pero kung akala nyo ay matindi na yung nangyari kay Musavi noong Pasko, mas malala, mas madugo at mas insulto sa Iran ang nangyari noong April 1, 2024. Oo, sa gitna ng Damascus, katabi mismo ng Iranian consulate, isang lugar na dapat ay untouchable dahil sa international law. Isang gusali ang biglang naglaho. At sino ang nandoon sa loob? Walang iba kundi si Brigadier General Muhammad Reza Zahedi. Si Zahedi ay hindi lang basta simpleng isda, kundi malaking isda. Siya ang top commander ng Al-Quds Force para sa Syria at Lebanon. Siya ang direktang link na Supreme Leader Ayatollah Khamenei sa mga grupo sa labas ng Iran. Siya ang arkitekto ng lahat ng galaw ng Iran laban sa kanilang mga kaaway sa rehiyon. Kung may malaking plano, si Zahedi ang gumagawa. Hindi lang yan, kasama niyang namatay ang kanyang deputy na si General Muhammad Hadi Haji Rahimi at 5 pang matataas na opisyal. 7 opisyal sa isang strike lang. Isipin nyo yung galing ng intelligence na kailangan para malaman na lahat sila ay magtitipon-tipon sa iisang kwarto, sa iisang oras, sa loob ng isang safe house na akala nila ay hindi pwedeng bombahin. Ang tanong ng marami, paano ito nangyari? Ang Iranian consulate ay punong-puno ng mga jammer, mga security cameras at mga tapat na guards. Pero parang wala silang nagawa. Ang mga missiles ay tumama ng may pinpoint accuracy. Ang tawag dito ay beheading strike. Pinutulan mo ng ulo ang buong liderato ng Iran sa Syria sa loob lang ng ilang segundo. Oo, kaya naman dito na nagsimulang maghinala ang Iran. Hindi na ito normal. Imposibleng tsamba lang na nandoon silang lahat. Mayroong malalim na butas sa kanilang seguridad. Mayroong backdoor na hindi nila makita-kita. Ngayon, paano ba talaga sila pinatumba? Ayon sa mga eksperto, ang Amerika at ang kanilang mga allies ay gumagamit ng tinatawag na backdoor exploits. Alam nyo ba na ang karamihan sa mga high-ranking officials ng Iran ay gumagamit din ng mga smartphones? Kahit pa sabihin nilang encrypted ang mga apps na ginagamit nila, ang intelligence agencies ng Amerika, gaya ng NSA, ay may kakayahang pasukin ang mismong hardware ng cellphone. Isang click mo lang sa isang link o kahit hindi ka mag-click, basta't malapit ang signal mo sa isang ROG cell tower, pasok na sila. Yes, ganyan katindi at katinik ang Amerika. Heto pa, pagpasok ng taong 2025 hanggang ngayong 2026, ang pag-ubos sa mga matataas na opisyal ng Iran ay lalong naging tahimik pero mas epektibo. Hindi na lang missiles ang ginagamit. May mga ulat ng mga mysterious deaths ng mga Iranian advisors sa Syria. May namamatay sa atake sa puso. May namamatay sa aksidente sa sasakyan. At may mga nawawala na lang bigla. Pero ang totoo, ayon sa mga backdoor reports, ito ay bahagi pa rin ng systematic cleaning. Ang layunin ay lumikha ng isang matinding bangungot para sa Iran. Kapag ang mga general ay takot nang lumabas ng kanilang bahay, kapag hindi na sila nagtitiwala sa kanilang mga sariling bodyguards, ang operasyon ng Iran sa Syria ay paralisado na. Grabe, di ba? Ang Amerika at ang kanilang mga kakampi
ay hindi na kailangang mag-deploy ng 100,000 sundalo. Ang kailangan lang nila ay isang hacker, isang informant at isang drone operator na nakaupo lang sa isang kwarton. Ang resulta, ang land bridge na pinaghirapan ng Iran sa loob ng 20 taon ay unti-unti nang nagigiba. Wala nang gustong tumanggap ng posisyon bilang advisor sa Syria dahil alam nilang ito ay isang death sentence. Ang pag-ubos sa mga general ng Iran sa Syria ay isang patunay na ang digmaan sa 2026 ay hindi na tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming sundalo, kundi kung sino ang may pinakamagaling na intelligence. Mga kahistoryador, ano sa tingin niyo? Ang ganitong paraan ba ng surgical cleaning ay tama para maiwasan ang mas malaking gyera? O ito ba ay isang mapanganib na laro na mauuwi rin sa pagkakaubos ng sangkatauhan? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil gusto ko talagang marinig ang opinyon nyo tungkol dito. At kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Historiador channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga amazing stories at mga sekreto ng kasaysayan na dito nyo lang maririnig.